Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin ngayon itong nangyayaring gulo dyan sa West Philippine Sea na tumitindi lalo. Ano po ba ang, sa tingin ninyo, ano po ba ang nito? Ipinapahiwatig. Ako po kasi parang naiko-connect po ito dito sa nangyayari na kaguluhan sa issue kay Kibuloy na of course isa ring pro-China dahil best friend ito ng tatay ng lahat ng pro-China na si Digong. Parang may connection di po ba? At saka, ang maiko-connect din po natin dito ay yung nabisto na secret deal ni Digong sa China. Pero ang nag-booking po nito, hindi naman Pilipino, kundi yung China mismo. Hindi kaya dahil sa naiinip na si China na ipatupad yung usapan nila ni Digong. Pero ang isang mas maiko-connect ko po kung bakit ito tumitindi nitong mga araw na ito, nitong panahong ito. Di ba napansin natin na mula noong nagkakagulo na, nagtatago na at hinahunting na itong si Kibuloy. Na tila bagayata pati si Digong ay kasama na sa pagtatago. Di ba matagal na nating hindi nakikita? Hindi na nagpapa-press conference itong si inyong tatay Digong. Mula noong prayer to the devil rally dyan sa Liwasang Bonifacio, yun ang huli niyang public appearance eh. And after that, wala na tayong balita. Mahigit ng 2 linggo 12, 13, 14, 2 linggo na mahigit. Hindi na natin sa naririnig. Well, hindi naman sa namimiss ko siya. No? Ayoko na nga siyang naririnig ang boses niya. Pero, naniniwala po ba kayo na may connection itong mas pinatinding panghaharas ng China dyan sa ating mga naghahatid ng supply, dyan sa mga kapatid natin dyan sa Ayungin Shoal? Hindi po kaya may ugnayan, may connect. Kasi ako naniniwala ako na up to now, mayroong open communication line itong Beijing at Davao. Siguro, hindi kaya pinaparusahan ni Duterte tayo, lalo na itong PBBM administration, pinapahirapan niya. Dahil nga, sa ginagawa ng BBM administration, dito sa kaso nila ni Kibuloy at ni Digong. Siguro iniisip ng mga ito na tila yata hindi talaga mapapasunod sa gusto nila itong si BBM. Kaya ngayon dinadaanan nila sa harassment. Pinapa-problema nila si PBBM. Di ba? Pinapatindi nila ang problema. Ngayon, ako yun ang duda ko. May kinalaman po si Duterte at Kibuloy dito sa mas pinatinding harassment na ito. Para pahirapan tayo, ay siguro para makapag-isip-isip tayo, makapag-isip-isip si PBBM, ang gobyerno, na
maglaylo, bumigay, pagaanin ang kalagayan ni Kibuloy. O plus di ano pa, yung Tebes issue na nagsabay-sabay, di ba? Ako ganun ang ano ko, ganun ang pakiwari ko po. May kaugnayan ito, may connect ito, itong sunod-sunod at mas pinatinding panghaharas dyan sa West Philippine Sea, ay may connection ito dito sa nangyayaring mga kaguluhan. Siya nga pala, maiba nga po ako, no? Bakit kaya hanggang ngayon wala pang balita tungkol dito sa pag-aaresto kay Kibuloy? Diba? Kailan pa ba yun inisyu? Pinirmahan na ni Subiri. Ang tao po naghihintay ng resulta. Parang hindi natin maintindihan kung mayroong somebody is calling the shots somewhere behind. Kasi idagdag pa natin itong ngayong araw lang na balita na bumalik na daw itong mga representatives ng NBI from Timor-Leste yung magpa-process ng aresto at papadeport back to the Philippines dito kay Congressman Tebes from Timor-Leste. Umuwi empty-handed. Hindi nila bit-bit si Tebes. Kasi itong mga abogado ni Tebes gumagawa ng paraan para ma-stop yung deportation kay Tebes back to the Philippines. Hindi ko maintindihan kasi sabi nung presidente ng Timor, nagmamadali siya na mailabas na ng bansa niya itong si Tebes. Aba, alam niyo, kung hindi ba kikipag-cooperate itong Timor-Leste sa Pilipinas, maging dahilan pa ito ng souring of relationship. Kasi dapat sana ang mga bansa ay nagko-cooperate. Pero tila bag gumagana yung alin kaya ang gumagana. Mukhang mapagbibigyan pa si Tebes ng asylum. Kung ako sa presidente ng Timor-Leste, I don't want to have a hand in this case. Gusto kong makawala dito sa issue na ito kasi ang magiging epekto nito sa relationship between Philippines and Timor, East Timor, siyempre, mayroong yan, kahit pa paano, magkakaroon ng mancha. So, ewan, mag-aantay pa ng 15 days para sa resulta ng alam nyo, pag nangyari ganyan, mayroon na nga pong isang vlogger na anong tawag dito? Yung parang hindi naman namimintas, nanunudyo. Dito kasi sa amin ang tawag dyan yun, yung parang pinagtatawanan ang PBBM administration na ito nga, parang walang nagagawa dito sa hindi nila napa-appear si Kibuloy sa Senado. Wala silang nagawa na mapa-cooperate itong si Kibuloy. Mapa-appear dyan sa Congress hearing, sa Senate hearing. Tila baga nanalo si Kibuloy sa kanyang pagiging spoiled brat. Ngayon naman, ayan na. Tambak po ang
ang arrest warrant. Warrant of arrest from the Senate, warrant of arrest from the lower and upper house, parehong may warrant of arrest. Tapos dagdag pa itong DOJ. What happened? Wala. Para bang pinapakita natin na walang binatbat ang gobyerno natin? Walang magawa. Ayan, nagtatawa na tuloy si Kibuloy, oh. Pinagtatawanan tayo ni Kibuloy. Pinagtatawanan ng gobyerno, pati Amerika, yung FBI, pinagtatawanan ni Kibuloy. Na parang hindi nila kaya si Kibuloy. Totoo kaya ito? Isang Kibuloy lang ang magpapatumba sa Amerika? CIA, FBI, US government, Philippine government. Wow. Huwag naman nating pagbigyan. Kasi mas lalong yumayabang eh. Ang yabang-yabang nga doon sa pinagtataguan niya. Ako naniniwala ako na nandiyan lang yan sa Davao. Kasi kung baga, ang Davao kasi is itinuturing niya na kanyang kaharian. So, feel safe siya. Mas safe siya sa kanyang kingdom in Davao kaysa kung lalabas pa siya sa ibang bansa. Dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga patakaran ng ibang bansa. Lalo pa ang China na medyo mayroon na ring pangangasim ang relasyon dahil sa hindi matupad-tupad na usapan, secret deal. Ako palagay ko nandiyan lang yan sa ilalim. May mga vlogger na nagdududa na nandiyan lang yan, nakagawa na yan ng bunker. Which is ako, I also believe that. Kasi tingnan mo, di ba usong-uso na ngayon yung mga underground cities, underground bunkers, yung mga doomsday bunkers, na nagkalat na nga dyan sa Amerika, na pinaghahandaan ng mga mayayaman lang ang may kaya. Cities underground, na kung saan doon sila magtatago kapag nagka-nuclear war. So sa dami ng pera ni Kibuloy, for sure, nakagawa na rin yan siya ng taguan dyan sa ilalim ng lupa. Pero, I also believe naman na mayroon na tayong technology dapat na yung parang sensor or parang X-ray telescope, kunwari. Ano ko lang, imagination ko lang, na yung makikita mo sa ilalim ng lupa. Di ba tila yata merong ganyan ang Israel nitong gera nila with Hamas? Parang yung parang X-ray camera na makikita mo sa ilalim ng lupa. Kung may tao dyan, may bunker dyan. Sana mayroong ganun, di ba? Kahit saan ka man magtago, alam kung nasaan ka o nandiyan talaga, kung saang specific na lugar diyan sa ilalim ng lupa. Di ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon walang resulta yung pag-aresto kay Kibuloy. PBBM government, ano nangyayari? Talagang, hindi ba kaya? Hindi ba kaya ng gobyerno ang isang Kibuloy? Hindi ba tayo ganun ka-high-tech? Baka mas high-tech si Kibuloy dyan sa Davao. Kasi sa dami niyang pera Billionaire, multi-billionaire. Kaya niya magpagawa ng underground city. Tapos bit-bit niya doon yung kanyang mga pastoral.
Oh, para na rin siyang as in above, same as below. Life as usual. 'Di ba? Samantalang tayo dito, problematic tayo sa kung ano-anong problema. Lalo na yung problema sa West Philippine Sea na ako, ang tingin ko po, talaga may kinalaman itong grupong ito, itong Kibuloy Duterte na ito. Hindi kaya nag-uusap sila ng China? Sige, tirahin mo yan. Kasi ayaw makisama eh. Ayaw magbigay, ayaw makisama, ayaw sumunod. Kasi di ba ang gusto ni Duterte eh, sumunod sa kanya si BBBM sa mga gusto niya. Akala niya weak leader na mapapasunod niya sa bawat gusto niya. Oh, comparing she. Nagmamatigas eh, ayaw sumunod eh. Sige, tirahin mo nga yan. Diyos ko, makababayan. Kung gano'n ang, kung totoo ang duda natin eh, hindi Pilipino yan. Hindi diwa, hindi utak ng isang kapwa Pilipino itong gawain ito ni Duterte at saka ni Kibuloy. Di ba? Biruin mo, ipamigay tayo sa China. Hindi Pilipino ito. Hindi utak Pilipino. Utak inchik. Utak komunista. Alam mo kung ako kay PBBM, hindi ko na ipapaligtas yan. Sana nga, damputin na yan ng ICC eh. Hindi po kasi dapat na mag-survive pa sila hanggang sa election next year. Kasi oras na makapag-file pa yan ng candidacy, kaya nilang magpapanalo ng kandidato nila. At pag nangyari yon, pero sana naman po sana naman maging umaasa naman ako, naniniwala naman ako sa wisdom ni PBBM at ni Attorney Lisa. Matigas din yan eh. Sa tingin ko, hindi yan magpapatalo. Kung ang mentality ng Duterte Kibuloy hindi magpapatalo, kung si PBBM ay weak, ito tingin ko itong si First Lady Lisa Marcos. Tingin ko wala sa karakter niya, ang basta na lang susuko. Hindi yuyukod. Kaya ako, happy na rin po ako na isang kagaya ni Liza Araneta, ang napangasawa ni PBBM. Magandang po yan eh, combination. Isang soft-boiled egg, tsaka hard-boiled egg. Parang ganun. Kasi kung weak, kailangan mayroon siyang assistance na strong. Di ba? Kaya ako okay na si Attorney Lisa na yan ang naging asawa ni PBBM. Ako umaasa ako na for sure hindi yan papayag. Hindi yan papayag na makaporma itong Duterte sa gobyerno. Kasi pag nangyari yon, kawawa ang Marcos. Hindi lang Marcos, yung mga kasama ng Marcos, yung mga lumipat sa Marcos, yung mga future ng Marcos, future na mga crown prince, hindi na makakapurma. Baka sila pa ang makulong eh. Kaya hindi yan papayag. Di ba mga kababayan? Kagaya nga sinasabi nitong mga dilawan ngayon, mas papayag sila na ma-extend ang term ni PBBM kaysa si Sara ang maupo. Bravo! Di ba? At least natauhan yung mga dilawan. Kaya ako happy ako na at least matino naman pala ang mga dilawan Mas maganda na maging katrabaho
kaalyado, ito mga dilawan. Kaya lang, nalulungkot lang ako sa mga dilawan talagang hindi na yata mabubura sa utak nila kung maganda ang tingin nila kay PBBM ngayon, yung tingin nila sa Marcos Sr. mukhang hindi na mabubura. Sayang. Kawawa. Anyway, yun lang po mga kababayan at magmerienda po tayo. Okay? So, peace be with us. Don't panic. Peace.